Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol dito sa Dendrobium orchids na nandito sa inyong harapan. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito na nga po yung topic natin ngayon. Ito yung huli po na binili ko sa Golden Bloom. Kung natatandaan nyo po yung last na video ko na Mother's Day gift sa akin ni Sir Bernie. Ito po yun. Bali, binili ko po itong Dendrobium orchids na to na maliit lang yung spike niya. Pati yung mga buds, sobra liit. Kaya nagulat po ako na ganito yung kinalabasan ng bulaklak niya. Buong akala ko nga po pala noon, ang bulaklak nitong Dendrobium orchids na to ay hindi ganito kaganda. Kung sa personal nyo makikita, talagang maganda yung bulaklak. As in maganda. Ito, nag-start siya sa maliit na cane. Ayan, sunod-sunod na yan hanggang sa lumaki. At itong may bulaklak po na to, yan, ito yung pinakahuli na naging cakeys niya. Yan, ito na, bale, yan, meron siyang 7 na cane dito. Ganyan po yung mga orchids. Kung galing pong seedlings yung orchids, madalas nanggagaling po dito sa maliit na cane. Tapos sunod-sunod na po ang paglaki niyan. Tingnan nyo, ito maliit, tapos ito medyo malaki. Tapos, itong sumunod na to, yan o, medyo malaki. Tapos, itong nasa likod. At ito na nga po, yung may bulaklak na to, yung pinakahuli na nagkaroon na ng bulaklak. Alam ko po nung binili ko to, isa to sa mga King Dragon kasi kapag bumili ako ng mga King Dragon sa Golden Bloom, dito nakalagay. Kadalasan talaga, dito sa basket na to nakalagay. Sa maliit lang, maliit na basket. Tapos yung mga common na Dendrobium orchids, nakalagay lang po siya sa clay pot. Yung pinakamaliit na clay pot na ganyan, na may mga butas sa mga gilid. Nung binili ko po to, wala talagang ID. Tapos habang tumatagal at tumalaki yung buds, talaga po na nagtataka ko, ang laki, sobrang laki ng buds ng bulaklak na to. Tapos, nung unti-unti na siyang bumuka, kung makikita nyo doon sa isa sa mga LS ko, ito yung unang bumuka dito. Yan, ito. Tapos, yung dalawa, buds pa lang sila. Sa ngayon po, full bloom na. 3 bulaklak lang po yung binigay niya, pero sulit na sulit naman po at ang ganda. Sa una po, makikita nyo yung bulaklak na to. Ganito lang. Yan, mga kulay white siya na parang may para-apples ng bahagya dito sa gilid ng petals. At may mga green. May shade siya ng green. Ang pinaka dark color lang niya na green dito sa pinakagitna niya. Tapos ngayon, habang nag-LS ako, napansin ko, medyo nawawala na yung pagka-green dito sa mga petals niya, sa mga gilid. At dito, meron pa rin sa gitna na kulay green. At ayan o, nakikita nyo, nagkakaroon siya ng kulay purple dito sa dalawang gilid ng pinaka-lips niya. Yan o, ang ganda, diba? Ito rin, ganun din to eh. Yan o. May kulay purple din sa gitna. Tapos, natuwa ako sa bulaklak. Hindi ko alam yung ID. Nag-search lang ako sa Google kung ano yung ID niya. At ito yung nakita ko. ID niya. Yan. Ito po kasi ay isang Dendrobium orchids na King Dragon. Ibig sabihin special Dendrobium orchids po to.
At iba po yung mga bulaklak ng mga special dendro. Ganyan po kalalaki talaga yung mga bulaklak ng mga king dragon na tinatawag o special dendrobium orchids. Ang nakita ko po na ID niya ay Momotaro. Ito, nilagyan ko na nga. Ito po yung kulay ng bulaklak. Tapos nilagyan ko na. Pero kung meron pong nakakaalam ng totoong ID nito, at mali po yung na-search ko, paki-comment down below po yung pinaka-tunay na ID nitong napakagandang dendrobium orchids na to. Tingnan nyo, ang ganda oh. Kung mapapansin naman po natin itong mga cane, parang hindi po tumataba. Yung mga cane nito, ganito lang. Pero titingnan pa po natin sa mga susunod na pagbibigay niya ng spike. Ganyan lang yung cane niya. Kasi kadalasan kapag meron akong inaalagaan na isang dendrobium orchids, alam ko na kung mataba yung cane kapag sinulputan na ng keikis dito sa pinakababa. Dito yan eh. Dito sumusulpot sa mga gilid. Sa pinakababa na cane, yung keikis nila. Sa lahat ng inalagaan ko po na dendrobium orchids, kapag mataba po yung cane, makikita mo na po agad sa mga sumunod na ganito. Pero ito po talagang payat lang po yung pinaka-cane niya. Oh. Yung iba, kapag payat dito, umpisa, dito mataba, pero ito ganito lang. Hindi po kagaya ng ibang orchids na yung kamukha po ng mga kulot na dendrobium orchids, ibig sabihin ng kulot, yung mga kulot po yung mga, yung mga petals niya na maninipis lang. Ang tataba po ng mga cane nila at ang hahaba. Kasing haba o kasing taas ng tao, yung pinaka-cane nila. Ganun po kahaba yung cane ng mga kulot. Pero ito, titingnan natin kapag nag-matured na po talaga siya. Lagi ko pong sinasabi sa inyo kapag gumagawa ako ng video tungkol sa mga dendrobium orchids, medyo maselan po yung mga king dragon na kagaya nito. Hindi po kamukha ng mga common na dendrobium orchids na talaga pong ilagay mo sila sa full sun, walang problema. Pero ito po kasing mga king dragon o special dendrobium orchids ay inuunti-unti ko po yung paglalagay sa kanila sa full sun. Kasi po kapag binigla mo po sila sa paglalagay nila sa full sun, talaga po yung mga dahon nito ay nasusunog. At kung hindi nyo naman po ilalagay sa full sun o sa may araw, kahit morning sunlight, yung kanilang mga dahon ay nagiging dark green. Hindi po ganito. As in dark green po talaga yung kulay. Kaya po, isinasuggest ko po sa inyo na kahit sa morning sunlight lang ay makatanggap yung mga dendrobium orchids na kagaya nitong mga king dragon. Alam niyo naman po itong mga orchids, hindi rin naman po sila namumulaklak kapag wala pong sikat ng araw. Kung hindi nyo lang din po sila bibigyan ng bloom booster, hindi po talaga sila mamumulaklak. Pero po kung naka full sun yung mga orchids kagaya ng Vanda, yung mga Vanda Terret, yan, yung mga Veltus at JVB, yun, full sun po yung mga yon. Kapag hindi po yun naka full sun, talagang madalang po sila magbigay ng bulaklak kapag naaarawan lang. Kagaya po dito sa dendrobium orchids, kailangan po na kahit mga 10 o'clock hanggang 11 o'clock, makatanggap sila ng sikat ng araw. Dahil yung araw po, yun din po yung nakakapagpatigas ng mga bagong sumusulpot na mga keikis. Kasi kung hindi po naaaraw yan, yung mga keikis na lalabas dito, talaga napakalambot. Kasi madalas ko na po na ma-encounter yung ganun, na kapag nandun lang sila sa nasisinagan lang bahagya ng araw na nanggagaling sa mga singit-singit lang ng mga dahon. Itong pinakataas niya o yung bagong sumusulpot dito sa pinaka-crown, talaga nakalaylay yan na ganyan. Nakalaylay.
Kaya po ang ginagawa ko, kapag anong nakita ko, inuunti-unti ko po sila na ilagay sa araw para tumigas ang pinaka crown ng mga Dendrobium orchids. Papansin ko rin po kasi yon kapag naka-full sun yung aking mga Dendrobium orchids. Maliit pa lang yung kanilang keikis, talagang matigas na po yung gawin na to dito. Kaya po, kahit na morning sunlight, inilalagay ko po yung aking mga orchids. Pero sa ngayon, meron din ako na konting-konti lang talaga yung araw na natatanggap nila. Kaya, iba rin yung kulay ng dahon nila. Medyo dark green yung kulay. At parang hindi sila masaya kapag wala silang natatanggap na sikat ng araw na mas mahaba. So, ngayon po, itong Dendrobium orchids na to, hindi ko pa po nairiripat. Yung mga huling binili ko po, hindi pa po nairiripat dahil medyo busy. Kaya ko lang po nagawa yung video na to dahil madaling araw ngayon at after ng LS ko, nag-video na nga po ako dahil hindi ako makapag-video ngayon. Kahit may mga bulaklak na po o lumaki na yung mga bulaklak doon sa garden na yung binili ko doon sa Golden Bloom na regalo sa akin ng Mother's Day, mga nag-start na sila talaga na bumuka kagaya nito. Yung iba nga full bloom na, kagaya nito. Yung iba, unti-unti lang na bumubuka yung mga bulaklak doon sa spike. Yan, sa pagdidilig po, gagawin ko dito, kung basa pa itong pinakabunot nila. Hindi ko muna yan didiligan. Kapag tuyo na, tsaka ako didiligan. Kasi mas, di ba sabi ko sa inyo lagi, mas madali silang marutrat o mabulok yung mga ugat nitong Dendrobium orchids kasi napakaninipis lang po ng ugat nila. At sa susunod po, kapag ito iriripat ko na, ipakikita ko rin po sa inyo kung ano yung gagamitin ko na potting media kasi po nag-uulan na ngayon. Kailangan na po na iripat ito. Pero ito naman, kung makikita nyo, maganda pa yung bunot niya at bago. Kapag iniripat ko to, hindi ko natatanggalin yung bunot. Nadadagdagan ko na lang ng potting media para kapag yung ulan ay tuloy-tuloy, makakahinga ang mga ugat at hindi sila mabababad. Ito lang po yung gusto kong i-share sa inyo. I-end ko na itong aking video dahil gusto ko lang po na may ma-share ako sa inyo kahit busy po kami. Yan, tingnan nyo oh. Kung makikita nyo nga pala bago ako mag-end. Ang laki po ng bulaklak nito kesa sa mga ordinary. Tapusin ko na po itong aking video at maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa mga napadaan lang po at nanonood ng aking mga video at hindi po nag-skip ng ads sa aking mga friends sa YouTube. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.